Hanggang sa mga oras na ito, pinaghahanap pa rin ang mahigit 200 sakay ng barkong MV St. Thomas Aquinas na agad lumubog matapos ang insidente. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Cebu. Nico. Maris, mahigit 20 na ang patay matapos magsalpukan ang dalawang barko sa Lawis Ledge, Talisay. Vessel na MV St. Thomas Aquinas sa cargo vessel ng Philippine Pan-Asia Carrier bandang alas 9 kagabi. Tulong-tulong ang mga mangingisda ng barangay sa pag-rescue sa mga pasahero. Sa kapilyan ito sa Sitio Salvador, pansamantalang dinala ang karamihan sa mga survivors. Ayon sa isang pasahero, isa siya sa unang tumalon sa barko at nakisakay sa isang mangingisda para humingi ng tulong. Paglagiik niya, singgit na itong taga-barko na pwede na mulukso. Wala na kumuhuwat. Basig mubuto ba kay may karga man ng krudo. Kwento ng mga pasahero ng MV St. Thomas sa Aquinas, biglaan ang nangyaring pagbangga ng kanilang sinakyang barko. Ilang minuto lang daw matapos nito, tumagilid na ang barko at lumubog. Bangga man sa barko, kurog ba niya. Ngayon to, ambak na dahil mi, nakakuha mig life jacket. Ambak dahil mi diretso ka, magkuha pa mig lunod pa. Si Jenilyn, galing Hingoog City at papunta sanang Maynila, hindi makapaniwalang nawalay sa kanya ang kanyang kapatid at 2 taong gulang na anak. Pag kanang nanaka kami dito sa taas, dayon tagilid na gali ang barko, nagkalit-kalit raman sa taas ang tubig. Nabitawan ako bigla akong baby. Isa sa mga supay na nakilala namin, ang isang sea marshal ng Philippine Coast Guard sa barko. Pitpit pa niya ang kanyang high-powered firearm na naisalba niya. Isa siya sa mga nanguna sa pamimigay ng life jacket sa mga pasahero ng barko. Bigay kami ng assist kami, mga life jacket. So, anong nangyari, wala na akong life jacket, last na ako. So, 30 degrees, 60, tuloy-tuloy na. Napasok pa ako sa cabin kasi malapit yung ano namin, sa port, sa starboard. Nakuha ko yung bag ko, nilagyan ko ng unan. Yun ang nagligtas sa akin. Dinala sa iba't ibang ospital ang mga sugatang survivor. Isang matandang lalaki at isang batang babae naman ang idiniklarang dead on arrival sa Talisay District Hospital na siyang pinakamalapit sa pinangyarihan ng trahedya. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center, isa ring pasahero ang idiniklarang dead on arrival. The hospital is in code red right now, meaning we have already more than 50 patients being served and we expect more to come. We have the supply and medicines around us. May ilang nakaligtas naman na dinala sa Cebu City Medical Center. Kompleto mi sa tanan. And then tabangan sad mi sa DOH sa among mga oral medications. Sa terminal ng shipping company ng lumubog na barko ng Tugo, pansamantalang namalagi ang mga nakaligtas na pasahero. Doon sila pinatulog at binigyan ng kanilang pangangailangan. Patuloy pa rin sinisikap ng GMA News na kunan ang pahayag ang kumpanya ng 2 nagsalpukang barko. Sa ngayon, Maris, ay mahigit 6 na raang pasahero na ang nailigtas at nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Maris. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Cebu.